yung pinakamasakit na bangungot ni Sara Duterte. Yung ilang kongresista na nilait-lait po niya at ginawa niyang katatawanan, diyan po mga kababayan sa lugar ng Maynila, nanalo. Tapos ang pinakamasaklap pa, yung mga kongresista na tumatakbo na ginawa niya ng fake news, nagsipanalo mga kababayan. At yun yung mga tatayong prosecutor sa kanyang impeachment trial. So ngayon, i-play po natin ito, nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan ilan tumatakbong mambabatas, apektado ng mga banat ni BP Sara. Eto mga kababayan, tingnan natin dahil mga nanalo po sila. Tila naging epektibo ang naging banat ni VP Sara sa ilang kongresista na nasa likod ng investigasyon laban sa kanya at sa kanyang ama na si FPRRD. Naging maliit kasi ang lamang ng iba sa kalaban sa pwesto habang natambakan naman ang isa sa mga kritiko ng mga Duterte. Yan ang report ni Zandro Ochona live mula sa Batasang Pambansa. Zandro, tingin mo malaki yung mababago dito sa komposisyon at doon na rin sa mga nakabinbin na hakbang dyan sa Kamara? Pinky, yung mga nag-imbestiga laban sa pamilya Duterte, karamihan sa kanila ay lamang doon sa kanilang mga katunggali. Diba? Kaya malaki yung tsansa na makabalik sila ng Kamara. Pero hindi tayo sigurado doon sa 11-member House Prosecution Team kung ganun pa rin ang sitwasyon pagsapit ng 20th Congress. Kasi parang ang pagkakaalam ko mga kababayan, parang 3 lang ata yung nawala doon po sa 11 na tatayong prosecutor. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At yung siya mga kababayan ay nanalo at nakabalik. Ano po, ibig sabihin na nanalo ulit ngayong eleksyon mga kababayan. Ibinoto ulit at pinagkatiwalaan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kabilang na po dyan si Congressman Joel Chua na kung saan ginawa pang ang katatawanan ni Sara Duterte dyan po sa lungsod ng Maynila. Pero hindi po nagtagumpay. Etong si Sara na mapatalsik sa pwesto, eto pong si Congressman Joel Chua. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Halos di kita ng agwat ng mga kongresistang nag-imbestiga laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si VP Sara. Kaninang hapon, nasa 4,000 lang ang agwat ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at re-electionist 3rd District Representative Joel Chua sa katunggali niya na si Apple Nieto. Sa ikalawang distrito ng Maynila, nasa 6,000 lang. Panalo din mga kababayan, Nanalo din pala etong si Valeriano Roland mga kababayan. Etong si Sir Roland Valeriano. Ito po yung humiling na imbestigahan yung confidential funds ni Sara Duterte na kung saan mga kababayan, ito rin po yung dahilan kung bakit nakakuha ng maraming ebidensya ang mga taga-Kamara para ipa-impeach ito pong si Sara Duterte. Ang nasa likod po ng investigasyong yon or nagpasimula ay walang iba kung hindi etong si Sir Roland Valeriano. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin. Nakapasok din siya mga kababayan at nanalo po. Ang lamang ni Roland Valeriano kumpara sa katunggali niyang si Carlo Lopez. Ayan. Si Valeriano ang naunang humiling sa Kamara na imbestigahan ang paggasta ng pangalawang Pangulo dahilan para imbestigahan ito ng komite ni Chua na kinalaunan ay basihan sa impeachment case ni VP Sara. Pero ang pinuno ng co-chair ng Quadcom at pinuno ng House Committee on Human Rights at Manila 6th District Representative Benny Abante naungusan ng kanyang katunggali na si Joey Uy ng halos 1,000 boto. Ayan, dito lang talaga mga kababayan, natalo si Congressman Abante. Pero kukunti lang naman ang lamang nasa 1,000 lang mahigit mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo naman, talagang naging dikit talaga ang laban ni Congressman Abante at saka po nitong si Joel Uy. Pero kahit na ganun pa man mga kababayan, pagdating naman ng 2028, makikita natin, eto ulit si Congressman Abante na tumatakbo. Ano po, pero sa ngayon, siguro, mga kababayan, hindi na muna para kay Congressman Abante ang pagka-kongresista. Dahil sabi ko nga po sa inyo, walang permanente pagdating po sa politika. Talagang dumarating yung time na natatalo at nananalo yung isang politikong tumatakbo. At ngayon, malas ni Congressman Abante kasi natalo po siya. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin?
Matatandaang binanata ni VP Sara sina Chua, Valeriano at Abante sa pagbisita nito sa campaign sortie ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Paliwanag ng isang political analyst, may kaugnayan ang performance sa halalan ng senatorial slate ni PBBM at ang kanyang mga kaalyado sa local elections. Ang tingin kasi ng karamihan patungkol sa midterm elections, ito ay referendum. Correct. Doon sa performance ng Pangulo for the past 3 years. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay isinagawa ang Quadcom hearings na tumalakay sa Pogo, drug war at extrajudicial killings sa pamumuno ni PRRD. Ngayon din ang investigasyon at pagkaka-impeach kay Vice President Duterte. Mukhang hindi masyadong sang-ayon yung mga botante doon sa kasalukuyang administrasyon. Eto mga kababayan pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko talaga parang yung siyam na, kasi 11 po ata yung kailangan na prosecutor dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang 3 ata yung hindi nanalo mga kababayan at hindi po pinalad na maging kongresista ulit, ma-re-elect. Ika nga mga kababayan. So ngayon, ang nakikita ko dyan na pipwede na ipalit doon po sa 3 kongresista na hindi pinalad ay walang iba kung hindi etong si Attorney Chel Jokno at eto pong si Laila de Lima. Mga kababayan, yan yung mga pwedeng ipalit na talagang makikita natin nagigisa dito po kay Sara Duterte sa mismong impeachment trial kapag ka umusad na yung impeachment trial mga kababayan ni Sara dyan po sa Senado. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung sa Maynila, dikita ng laban si Batangas 2nd District Representative Jinky Bistro, tinambakan si dating Congressman Rani Abu ng halos 40,000 boto. Ayan mga kababayan Eto yung mga nagtatanong sa akin, yung mga supporter natin na nanonood dito mga kababayan kung nanalo ba etong si Congressman Jinky Luistro. Ayan, halos nasa 30,000 mga kababayan mahigit yung naging lamang ni Congressman Jinky Luistro dito po kay Rani Abu. Ito po ay naging mainit na laban mga kababayan nung mismong araw ng butuhan. Kasi nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin dito sa Batangas, 2nd District mga kababayan ang sumuporta dito po kay Congressman Jinky Luistro. At ito, take note mga kababayan, yung asawa po ni Congressman Jinky Luistro ay nanalo din sa pagiging mayor. Yung inakusahan na di umano ay nanggahasa. Kung makikita nyo mga kababayan, di ba? May sinasabi pa etong si Sara Duterte naka-fake newsan dito po sa lugar ng Batangas. Pero hindi po yan sinakyan na mga kababayan Pilipino po natin dito sa Batangas. Bagkos nga mga kababayan, ipinakita ng mga taga-Batangas dito po sa kaalyado ni Sara Duterte na hindi po madaling utuin ang mga taga-Batangas. At dahil po dyan, kita nyo naman po kung gaano kalaki ang lamang ni Congressman Jinky Luistro dito po kay Rani Abu. At ang dapat sisihin dyan ni Rani Abu kung bakit siya natalo ay walang iba kung hindi etong si Sara Duterte. Bakit? Dahil kung hindi nanira, gumawa ng fake news, eto pong si Sara, di sana kahit papaano may laban eto pong si Rani Abu. Kaso ang problema mga kababayan, anong ginawa ni Sara? Gumawa ng fake news na di umano lumapit daw yung etong sina Congressman Jinky Luistro dito daw po sa asawa ni Sara Duterte para humingi daw po ng abogado na naging dahilan para magkaroon ng malaking utang etong si Congressman Luistro. Kaso nga lang ang problema, yung sinabi ni Sara, hindi sinakyan ng mga taga-Batangas. Bakit? Dahil alam ng mga taga-Batangas na fake news po yung sinasabi ni Sara Duterte. Fake news talaga. Saka ba naman nagkatala? Sabihin ba naman mga kababayan na lumapit daw etong si Congressman Jinky Luistro noong mga panahon na nakasuhan ng rape mga kababayan etong asawa ni Congressman Jinky Luistro dito daw po sa asawa ni Sara Duterte na naging dahilan para daw magkautang? Yun pala, wala naman palang katotohanan at kwentong barbero lang ni Sara Duterte. At dahil po dyan, mas lalong nag-aalab ang pagmamahal ng mga taga-Batangas dito po kay Congressman Jinky Luistro. Kasi nga naman, madaling lapitan. Unang-una, laging sinasabi to ng mga kababayang Pilipino natin dito sa Batangas, 2nd District. Napakadaling lapitan ni Congressman Jinky Luistro at ang isa pa dyan mga kababayan, eto po mga Luistro, talagang napakabilis gumalaw mga kababayan, lalo na kapag may sakuna o kalamidad dito po sa Batangas mga kababayan. Kaya hindi natin masisisi
yung mga taga 2nd District kung bakit mahal na mahal nila etong si Congresswoman Jinky Luistro. Malas nga lang ni Sara Duterte kasi isa po ito sa tatayong prosecutor dyan po sa impeachment trial ni Sara. O ngayon, yung sinasabi ng mga DDSet na wala daw magagawa ito kay Sara Duterte at lelecturan lang, baka si Sara pa ang lecturan ni Congressman Jinky Luistro. So kung titingnan nyo mga kababayan, siguro nagtataka kayo ano ba yung sinasabi ko. Ito yung fake news ni Sara. Pakinggan natin. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Yung asawa niya na tinutukoy niya si Manscarpio, yung nai-involve mga kababayan na kasama ni Pulong sa pagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa na kung saan kasosyo po nila ito pong si Michael Yang. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya nga, naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Kasi dahil naghahanap buhay, o sige, pagkapit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin. Diba? Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice. Hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Eto mga kababayan niya naman, nasagot na yan ni Congressman Jinky Luistro. Sinabi niya yung totoo na hindi na, I think mga kababayan kung titingnan nyo pagkakasabi ni Congressman Jinky Luistro dyan, iba yung abogadong kinuha nila at hindi po yung asawa ni Sara Duterte. Kaya maliwanag mga kababayan sa sikat ng araw na fake news po yung sinasabi ni Sara Duterte at yan yung naging dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ng kandidatura ni Rani Abo at kung bakit siya natalo ni Congresswoman Jinky Luistro. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, ito nga po yung laging sinasabi ni Congresswoman Jinky Luistro. Noong mga panahon na siya ay nagsisimula, tumakbo sa pagkakongresista, walang sumama sa kanyang mayor, walang sumama sa kanyang mga kapitan. Ang sumama sa kanya, taong bayan sa 2nd District ng Batangas City. Ibig sabihin, taong bayan yung mismong nagluklok sa kanya doon kahit na wala siyang kinakapita ng mga mayor or mga konsihal, mga kababayan ng barangay. Ipinanalo siya ng mga taga 2nd District ng Batangas. At ngayon mga kababayan, may isang Sara Duterte na dadating doon at mag-iimbento ng kwento na kung saan papalabasin pambayani yung asawa niya na di umano'y may malaking aligasyon ng pagkaka-involve sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato na pinagkakautangan daw di umano ni Congresswoman Jinky Luistro. Kaso ang problema, gaya nga ng sabi ko kanina, ang mga taga Batangas ay mahirap utuin. Ano po hindi kayang utuin ni Sara Duterte kung yung mga taga Maynila na bubola-bola ni Sara, ang mga taga Batangas mga kababayan, malabo po niyang mauto. Kaya kita nyo, ang naging resulta mga kababayan ng butuhan dito po sa Batangas City 2nd District. Nakakuha si Congressman Jinky Luistro ng 105,000 mga kababayan. 100,000 mahigit yung nakuha ni Congressman Jinky Luistro, samantalang etong si Rani Abo 65,000 lang yung nakuha. Gaano kalaki ng lamang mga kababayan ni Congresswoman Jinky Luistro? At yan nga po yung sinasabi ko sa inyo na mahirap bulahin ang mga taga Batangas. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Kanina, naiproklama na si Luistro, ibig sabihin, ayan o. tuloy niya ang pagiging miyembro niya ng House Prosecution Panel sa impeachment. Pinky, matatandaan natin last week, sinubukang ihain yung impeachment complaint laban kay PBBM dito sa Kamara. Pero hindi ito tinanggap.
kaya ngayon sana ito ihahain. Pero ayon sa natanggap nating impormasyon ay baka sa 20th Congress na ito ihain. Maraming salamat, Zan Rochona, live mula sa Batasang Pambansa. Ayan mga kababayan ha, yung mga kongresista na pinagbabanata ni Sara Duterte, nanalo po yung iba. At yung kongresista na ginawa ni Sara ng ka-fake newsan, pinalad at nanalo.